Ika-10 Kabanata. Sa pagpapatuloy, nagpalabas ito ng enerhiya, sinasabi na sabihin ko na sa'yo ngayon pa lang. Dito sa realm na to, ako ang hari. Walang makakatalo sa akin. Mula sa itaas nagpalabas ito, tila lubid na enerhiya papunta sa babae, sinasabi pa na kahit hindi ko kailangan gumalaw ng todo. Isang pitik lang ng daliri ko, wala ka na. Pinaikot sa babae ang enerhiya na ikinagulat nito. Nakangiting sinabi ng demonyong ito na isang ordinaryong tao at isang demon king na halos mawalan na ng buhay. Hindi kayo mananalo sa ganyang kalagayan. Habang nakatali ng enerhiya ang babae, nagpalabas siya ng enerhiya sa kamay at ang mga espada ay lumabas mula sa kanyang ulunan. Na sinasabi pa nito na hindi ko kailanman kailangan ang tulong ng kahit sino. Ang mga espada ay binalot niya ng kanyang enerhiya. At pagkatapos lumaki ang mga ito na tumusok sa lupa na pumalibot sa kanila. Lumiwanag ang mata ng babae na nagpalabas ng matinding enerhiya. Kasabay nito natanggal din niya ang enerhiyang lubid na bumigkis sa kanya. Napasigaw ang demonyong ito na sinabi na imposible ito. Ako ang may kontrol sa dumain na to. Sinabi naman sa kanya ni Nezha na walang tunay na ganap na pagiging walang talo sa mundong ito. Ang lahat ay nakasalalay lang sa sapat na lakas. Pero ang sword formation na ito, na binubuo ng mga banal na kasangkapan, ay sapat na para lumaban sa'yo. Dagdag pa niya na tumingin sa gilid na kung ikukumpara sa lakas ng unggoy na yon. Ang sayo. Wala ka pa sa kalahati. Habang hindi makagalaw si San Wukong, sinabi niya na siyempre naman. Maikukumpara ba siya sa aking guro? Mabilis na tinakpan ng ating bida ang kanyang bunganga na naiinis na sinabi na tumahimik ka. Paano kung marinig niya tayong pinag-uusapan ang pag-atake sa kanya? At pagkatapos ay nagpalabas ang demonyo ng kanyang kasanayan na Demon Art Skeleton C. Mula sa hangin makikita ang mga pinalabas nitong mga bungo habang nakatayo sila. Sinabi naman sa kanya ni Nezha na anong saysay ng dami kong. Wala namang kalidad. Inilagay niya ang kanyang espada sa kanyang unahan at nagpalabas ng kulay pink na talulot ng bulaklak na umikot ito sa hangin. Na tinatawag niya itong sword technique, Cherry Blossoms Fluttering. At pagkatapos ay itinira niya ito sa demonyo. Pinatigas ng demonyo ang kanyang pagkakatayo at naghanda na ring umatake. At pagkatapos isang malaking pagsabog ang makikita sa hangin na pinapaikutan ng pulang enerhiya. Na ang impact ng hangin nito ay napakalakas. Napasabi ang ating bida habang nakatingin dito na ang lakas ng magkabilang panig. Unggoy, hindi ka pa ba nakakabawi? Tumugon ito sa kanya na hindi pa po, Master. Muli na naman niyang sinabi na wala na akong choice. Kailangan ko nang maghanda ng pandaraya para lang makasiguro. At biglang lumabas ang system na nakasulat na misyon. Hindi maaaring mamatay ang mga karakter. Na napatingin siya dito at binasa pa ang nakasulat na Nezha card activated. Darating ang iyong Nezha sa larangan ng labanan sa loob ng 5 minuto. Napasabi ang ating bida habang masaya na 5 minuto na agad. Ibig sabihin ba nito ay nag-evolve ang system tuwing nakakatapos ako ng misyon? Ang mga bungo na pinalabas ng demonyo ay may nananatili pa rin sa itaas ni Nezha na napasabi pa siya na ang daming hindi tinamaan. At muli na naman niya iwinasiwas ang kanyang espada na pinatama sa mga bungo na natitira habang pinagmamasdan siya ng demonyo. Itinaas nito ang isang kamay na nagpalabas ng isang bungo na pinapalibutan ng enerhiya. Sinabi pa na ngayon na ang tamang oras para tanggapin ang isa pang bonggang biyaya mula sa akin. Tumalon sa ere habang hawak ang ipinalabas niyang malaking bungo na may napakalakas na enerhiya. Pagkatapos maubos ni Nezha ang maliliit na bungo, agad siyang tumakbo papalapit sa demonyo. Nilagyan niya ang kanyang espada ng asul na enerhiya habang seryosong sinabi na hindi mahalaga ang dami kumpara sa laki pero hindi rin ako papatalo. At pagkatapos makikita ang napakalaking espada na sa itaas ng ginawang bungo ng demonyo na tutusok sa ulo nito. Hinataw ni Nezha ang espadang ito na Divine Artifact 1000 Wood Phoenix. Napangiwi naman ng muka ang demonyo nang makita niya ito. Na napasabi naman ang ating bida na langit, halos kapantay na ito ng Golden Cudgel. Na sinabi naman ni San Wukong na lahat ng yan ay mga banal na kasangkapan. At pagkatapos ay hinampas na ni Nezha ang kanyang espada na siya ay nagpapalabas ng asul na enerhiya gamit ang Phoenix Descents. At ang malaking espada na nakatutok sa ulo ng bungo ay mabilis na bumabagsak. Na makikita ang malaking pagsabog gawa nito. Napasigaw ang demonyo sa sakit habang nagtatalsikan ang dugo nito. Na ang mata nitong kulay itim ay tumirik.
Isang malaking hukay ang nagaw nito habang bumagsak sa harap ni Nezha na pinagmamasdan niya ito. Nahihirapang bumangon ang demonyo habang sinasabi nito na buwisit ka. Hindi pa ito tapos. Tinutukan ito ni Nezha ng kanyang espada habang may nanlilisik na mga tingin. Na sinabi niya dito na tumitig ka pataas at tingnan mo ako sa mga mata. Ang bilog na mga mata ni Nezha ay tila nilagyan niya ng spell. Sinunod naman ng demonyo ang sinabi niya na tumingin sa kanyang mata. At ilang sandali pa makikita ang kanyang mata na nakatingin sa nakakadenang demonyo na nakatali ito sa mga espada. Makikita ang demonyo na nakaluhod na nakabagsak ang ulo habang tali ng kadena ang mga kamay nito. Sinabi ni Nezha sa kanya habang nakaupo sa mga bungo na kung ang pinag-uusapan ay ang tinatawag na absolute domain. Marahil mas bagay ang aking illusion arts. Na muli na namang makikita ang demonyo. Pinagmasdan ni Nezha ito na makikita na kumikinang ang spell sa kanyang mata. Na sinabi pa niya habang makikita ang mata ng demonyo na nagkaroon din ng parehong spell ni Nezha na dito, bawat paghinga ay katumbas ng isang araw sa labas at mararanasan mo ang daan-daang ulit na bigat ng mental na presyon. Makikita mula sa labas ang demonyo na tila walang malay na nakadipa sa sahig. Na makikita ang muka ng demonyo na tila walang malay. At dito na po nagtatapos ang ika-10 kabanata. Ika-11 kabanata sa pagpapatuloy. Isang itim na enerhiya ang umikot mula sa hangin ng pabilog. Makikita pa rin ang dalawa mula sa hukay na napasabi ang ating bida na ano. Dagdag pa niya na anong nangyari. Bakit parang bigla na lang nawalan ng gana lumaban ang kalaban? Sinabi naman ni San Wukong na mukhang ito na nga ang pinapabalitang lihim na teknik ng dugo. Dagdag pa niya habang makikita ang gulat sa muka na sinasabing isa itong kakaibang kakayahan na taglay lamang ng ilang mataas na antas na angkan. Makikita si Nezha na sinabi pa niya na tama. Ang mga mata niya siguradong yon na nga. At pagkatapos nakatingin si Nezha sa demonyo, sinasabi niya na aminin mo na ang pagkatalo. Ang kasalukuyan mong kalagayan ay hindi na sapat para maging katunggali ko. Dagdag pa niyang sinabi habang namumula ang mga mata nito na bilang anak ng Sword Demon, alam ko nang wala kang laban mula pa lang sa simula. Ngumisi naman ito at sinigaw na pero naisip mo na ba kung bakit ikaw mismo ang pinili kong atakihin sa mismong daughter country? Napalaki ng mata ni Nezha sa kanyang narinig. Lumiliwanag ang mata nito na itinaas ang kanyang dalawang kamay sinabi pa na syempre, dahil sa formation, tanga ka. At pagkatapos makikita ang mga ginawa nitong pormasyon na maraming maliliit at sa taas naman ay isang napakalaking bilog na lumalabas ang mga kidlat. At si Nezha ay napunta sa gitna ng pormasyon na pinapaikutan ng pulang enerhiya. Makikita ang malaking pormasyon mula sa itaas at sa ibaba na napakalaki na nasakop nito ang buong lugar na naglalabasan ang mga kidlat mula rito. Napabagsak ng katawan si Nezha habang napangiwi ng muka sinabi niya na napakalakas naman ng ibinibigay nitong pressure. Sa tindi ng lakas nito halos mapasobsob na sa lupa ang muka niya. Sinabi naman sa kanya ng demonyo na nagulat ka, no? Simula't simula pa lang, pain lang talaga ang kaharian ng mga babae. Lahat ng galaw ay planado para mahuli ka sa pinakamabangis nilang formation. Tumatawang sinabi. Panito sa kanya na sa lakas ng buong formation ng isang bansa na pinupuksa ang isang tao, kahit isa kang inapo ng Sword Demon, wala kang laban. Lumiliwanag ang mata ni Nezha habang pinipilit niyang tumayo kahit na siya ay nahihirapan sa tindi ng pressure na tumatama sa kanya. Sobrang tindi ng pawis na inilalabas niya na napangiwi ng muka na sinabi na ang kapal ng mukha mo para maliitin ako. At pagkatapos nagpalabas siya ng isang malaking taong kulay dilaw na marami ang kamay na may hawak na espada na tinatawag niya itong exterior manifestation, Thousand Hand Sword Emperor. Makikita ang ating bida sa malayo habang naglalabas ng matinding liwanag ang Thousand Hand Sword Emperor ni Nezha. Nakangiwi ang bibig ng ating bida na sinabi niya na ano to. Teknik na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Na makikita ang muka ni San Wukong na may gulat nang makita niya rin ito. Na napapangisi naman ang demonyo. Habang nakalutang sa hangin si Nezha, nakatingin ito sa demonyo na sinabi na kalmado ka pa rin. Ibig sabihin ba nito, handa kang harapin ang sukdulan kong anyo? Tumugon ito sa kanya na nagbibiro ka ba? Paano naman mananalo ang isang katulad ko? Isang hamak na nilalang, laban sa pinakamatinding alas na ibinigay mismo ng Sword Demon. Muling sinabi sa kanya ni Nezha na kung ganon, bakit parang kalmado ka pa rin?
Sumagot ito sa kanya habang itinaas ang kanyang braso na may mga lumiliwanag na mga salita na ang pagiging kalmado ay galing sa maingat na paghahanda. At kung tutuusin, matagal na kitang hinihintay gamitin ang huling alas mo. Napasalubong ng kilay si Nezha na nakatingin dito na napasabi siya na ano. Ang demonyo ay lumutang sa hangin habang ibinuka ang mga kamay na nagpalabas ng kanyang maraming formation. Nagulat na hindi makapaniwala si Nezha na napalaki ng mata na napasabi na maari kayang ito ay. Nang biglang lumiwanag ang kanyang suot na singsing na nagtatakang napatingin siya dito. At pagkatapos mula sa gitna ng isang spell lumabas sa kanyang harap at likod na katawan ang kalansay na tila mga daliri. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakikita. Ganon din si San Wukong na napalaki ng mata. Habang ang demonyo naman ay napahawak sa muka na tinatakpan ng isang kamay ang isang mata nito na nakangising sinabi na tagumpay. Gumana nga ang plano. At pagkatapos malakas itong humalakhak na sinabi pa nito na hindi mo yon inasahan, di ba? Matagal ko nang natuklasan ang kahinaan ng alas mo at iyon ay ang orihinal mong katawan. Kapag nabuo na ang iyong anyong supdulan, anumang pinsalang mata mo ng tunay mong katawan ay magdudulot ng pagbagsak. At babalik sa iyo ang lahat ng yon. Nakatingin ang ating bida sa kanila habang sinabi pa ng demonyo na kung may ganyang kalakas na anyong supdulan na nagpoprotekta sa iyo. Ang kahinaang ito ay wala lang at di dapat katakutan. Dagdag pa ng demonyo habang unti-unting nawawala ang dilaw na taong maraming espadang hawak na pinalabas ni Nezha na akala mong ligtas ka. Paano kung ang mismong atake ko ay galing sa loob mo? Nagulat ang ating bida na napasabi siya nang marinig ito na sila yon. Yung dalawang manika mula kanina. Nilagay pala sila ni Xuan sa storage ring. Ito ay isang bitag na matagal nang inihanda. Dagdag pa ng demonyo na makikita sila na ang reverse devouring na sinamahan pa ng National Protection Array. Pinipigil nito ang lahat ng galaw niya. Itinikom nito ang kanyang kamao na mabilis na lumapit kay Xuan Nezha. Maraming suntok ang pinatama nito sa katawan niya habang sinasabi pa ng demonyo sa kanya habang nakangiting tuwang-tuwa na tingnan mo ang sarili mo. Mas mababa ka pa ngayon sa isang pangkaraniwang tao. Patuloy ito sa paghampas ng kanyang kamao na tumatawang sinigaw pa nito na gamit ang mga espesyal na artifact. Ginagawa kong mga manika ang masasama at pinaparusahan sila ng husto. Galing ng utak ko, di ba? Ikaw, ni hindi ka nga makapatay, tapos proud kang tagapagmana ng Blood Demon. Walang saysay ang pagkatao mo. At pagkatapos na pabagsak sa sahig si Xuan, na walang kalaban-laban sa demonyo. Hinawakan siya nito sa ulo habang malakas na isinubsob sa sahig ang muka na sinabi pa nito na ganun lang ba ito, hindi ka na agad makalaban. Dinagdagan pa nito ang kanyang puwersa na mas idiniin pa siya sa sahig na ikinawasak nito. Hindi pa nakontento ang demonyo at tinira pa siya ng dilaw na mga enerhiya na nagmumula sa mga suntok nito. Na makikita ang muka ni Xuan Nezha na puno na ng pasa ang muka na unti-unti nang nawala ang buhay ng kanyang mga mata. Habang tumatama ang mga pag-atake sa kanya. Namumula ang mata ng demonyong lumalapit sa kanya habang sinsabi nitong nakangisi na nasasaktan ka ba? Nagsisisi ka na ba? Iyan din ang naramdaman ng mga tao ko noong hinarap nila ang ama mo noon. Dagdag pa nito habang tumatawa na kung hindi mo tatawagin ang mga kaibigan mo para tumulong. Baka mamatay ka talaga. Nakahandusay sa sahig si Xuan Nezha na puno ng pasa ang buong katawan na napapikit ng isang mata sa sakit. Na sinabi niya na makikita ang muka na yan na ba ang lahat ng kaya mo? Sige na, ito na ang pagkakataon mo. At dito na po nagtatapos ang ika-11 kabanata. Ika-12 kabanata. Sa pagpapatuloy, nakangising sinabi nito sa kanya na gusto mong ako naman ang kumilos. Hinawakan siya nito sa liig na sinabi pa niya na hindi ganon kadaling gawin yan. Makikita ang mukha ni Nezha na sinabi pa ng demonyo sa kanya na gusto kitang pahirapan ng dahan-dahan. Tulad ng ginawa ng ama mo. Dagdag pa niya na hindi. Mas malupit pa roon ang gagawin ko sa'yo. Humalakhak ito ng malakas habang sinisigaw na tama na ang pagpapanggap mong walang pakialam, hayop ka. Mararamdaman mo na ngayon ang takot. Nagpalabas ito sa kanyang kamay ng bilog na enerhiya na ipapatama kay Xuan Nezha na sinabi pa na paano kung baliin ko muna ang dalawa mong mapuputing hita bilang pampagana bago kita durugin ng buo. Isang malakas na enerhiya ng pinakawalan nito na ikinabutas ng sahig.
At pagkatapos ay napaliit ito ng mata na may pagtatakang sinabi na ang ginawa ko bang atake ay sumablay. Na ito ay napasigaw ng malakas na sino ka ba? Ipakita mo ang sarili mo. Biglang isang malakas na apoy ang umiikot mula sa hangin na pumapalibot sa ating bida na dumating na ang kanyang pagpapalit anyo hawak ang batang si Nezha. Makikita ang mukha niyang seryoso. At ang nag-aapoy na bilog na kulay gintong tinatapakan niya. Nakatingin ang ating bida sa hinaharap nitong melon na sinasabi niya na kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, hindi mo pa rin kayang humingi ng tulong. Ganito ka ba katigas ang ulo? Na nagtatakang nakatingin ito sa kanya. Nanlaki ang mata niya sa gulat nang may mapansin siya na napasabi na ikaw. Pumiglas siya habang hawak ng ating bida ng pagtanto niya ito na sinisigaw na hindi maaari, ang aura mong iyan. Ikaw pala yung batang yon. Na nag-anyong ganito. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na pakiusap, huwag kang gagalaw kung saan-saan. Hindi pa ako marunong masyado magbisikleta. Napangangang napasalubong ng kilay ang demonyong hindi makapaniwala na sinabi na ikaw. Hindi ka nga talaga isang ordinaryong tao. Dagdag pa nito. Sa kanyang isip na ikaw. Hindi ka nga talaga isang ordinaryong tao. Dagdag pa nito sa kanyang isip na paano nangyari yon. Bakit hindi ko naramdaman ang kahit anong aura niya kanina? Sumisigaw sa galit na atake ng kanyang enerhiya mula sa kamay sinabi pa sa kanyang isip na buwisit. Hindi ko mabasa ang detalye ng lalaking to, masyado nang mahina ang katawan ko ngayon. Kailangan kong gamitin ang natitirang kapangyarihan ng aking realm para tapusin agad ang laban na to. Isang atake lang ang kailangan ko para kitilin ang buhay niya. At pagkatapos itinapon niya ang kanyang enerhiya sa hangin na ito ay umiikot habang kumikislap na napasabi pa na maghanda ka ng mamatay kasama ko. Nagulat ang batang Nezha nang makita niya ito. Napasigaw siya na yan na ang tunay na kapangyarihan ng realm. Hindi na ako mahalaga, iligtas niyo ang mga sarili niyo. Lumiliwanag ang mata ng ating bida na napatingin sa kanyang likod. Makikita ang mata niyang sinabi na gusto mo pala ng isang labanan ng realm, ha? At mula sa langit isang guhit na kulay dilaw ang bumagsak sa kinaroroonan nila habang sinabi ng ating bida na sige. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano talaga ang kaya ko. Hindi makapaniwala si Nezha sa kanyang nakikita. Samantalang si San Wukong ay napangiti lang na alam niya kung gaano kalakas ang realm ng ating bida. Na makikita ang mga hayop na ito ay nanginginig sa takot sa lakas ng ginawa ng ating bida. Lumiliwanag ang ating bida habang nagpalabas ng isang imahe ng tao na tinatawag niyang Manifestation of the Great Tao. Na sinabi pa ng ating bida na ito ang tunay na realm. Na makikita ang ating bida na lumiliwanag ng dilaw at ang kislap nito ay pumapalibot sa kanyang katawan na nakatingin sa demonyo. Napaupo ito sa lupa habang natatakot. At pautal-utal na sinabi niya na ikaw. Na makikita ang mata nitong mangyak-nyak na sinabing muli na nanginginig ang boses na ikaw. Mula sa ere dahan-dahang bumaba ang ating bida. Kakaibang muka ang pinakita niya sa kanya habang sinasabi niya na hoy, paano naman ako? Bigyan mo rin ako ng pansin. Makikita ang muka ng demonyo na napakagat sa labi na sinabi pa ng ating bida sa kanya na nakabuka na ang bibig ng Demon King sa matagal na panahon. Ngunit ni isang kataga wala siyang masabi. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na sa nakaraang buhay. Ang Demon King ay isang makapangyarihang dambuhalang palos na kumakain ng laman. Sa isang lihim na lawa na walang pangalan. Kapag nasisilayan ito ng maliliit na isda sa lawa, tumatakas sila agad. O kung hindi, sila ay magiging pagkain. Kahit pa isa siyang makapangyarihang nilalang na galing sa labas upang manakop. Sa harap nito, hindi rin ito nakaligtas sa parehong kapalaran. Sa paglipas ng panahon, naging isang nilalang ito na kinatatakutan at hindi na binabanggit ng maliliit na isda. Ang matagal na pamumuhay sa tuktok ng food chain ang nagtanim sa isipan nito ng matibay na paniniwala. Na siya ang tunay na pinakamakapangyarihang pinuno ng mundong ito. Hanggang sa isang araw, isang napakalakas na bagyo ang humagupit, ang buong lawa ay iniangat patungo sa mga ulap. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ng hari ng mga palos ang tunay na kagandahan ng mundo. Na makikita ang mata nitong kumikinang. Mula sa langit makikita ang napakaliit na eel king na bumabagsak pa ibaba. Na ito ay bumagsak sa dagat kung saan makikita ang napakalalaking isda. Na ang mga ito ang mga tunay na pinuno ng karagatan. Dagdag pa sa kwento ng ating bida na binuksan niya ang kanyang bibig sa ilalim ng katahimikan ng dagat.
Ngunit walang salitang lumabas hanggang sa siya ay naging. Hindi na niya ito itinuloy. At pagkatapos sinabi niya habang nakabuka ang kamay na kahit sa paglipas ng panahon at sa kabila ng pagkakahiwalay. Ano pa nga ba ang magagawa natin? Napahawak ito sa kanyang muka habang sinabi pa ng ating bida na hanggang ngayon, bumabalik pa rin sa Demon King ang alaala ng kawalang saysay at kawalan ng pag-asa mula sa kanyang dating buhay. Gayon din ang kahihiyang dulot ng kanyang kayabangan. At dito na po nagtatapos ang ika-12 kabanata.